Kailan lang po sila Redmi Turbo 4 Pro, saka po ang iQOO Z10 Turbo Pro, ang panalong smartphone po na merong Snapdragon 8S Gen 4. Ang problema lang po ng dalawang smartphone na yan, masyado nga po silang mainit. Pagka high graphics games na yung mga nilalaro natin. Ngayon ito pong bagong smartphone natin, naka Snapdragon 8S Gen 4 din po yung kanyang processor. Pero mas malamig po ito guys. Compare nga po sa may iQOO, saka po kay Redmi. Sa totoo lang given na po ang malakas sa processor sa mga China ROM na mga gaming phone po ngayon. Kasama rin po ang malaking battery, mabilis sa charger, at syempre magandang display. Ang aalamin na lang po natin sa mga China ROM po ng mga smartphone ngayon, di nga malalakas na sila. Kung alin po ba yung malakas mag-init, at alin po yung malamig pagka po nagigames tayo. Dahil yun po guys ang problema nila nating Phone 3, Redmi Turbo 4 Pro, saka po ng iQOO Z10 Turbo Pro. Pero itong bagong smartphone nga natin, itong si Oppo K13 Turbo Pro, wala po siyang overheating na problema guys. Dahil meron po siyang ginawang solusyon si Oppo para po hindi siya mag-overheat. Grabe guys, feeling ko mauuso po next year ang ganitong klase ng mga features sa mga budget gaming phone. Dahil itong si Oppo K13 Turbo Pro, ang pinakaunang meron ganitong klase ng features sa mga less than 20k nga po ng mga presyo. Maya-maya lang po ng konti guys, papakita ko po sa inyo yung mga gaming test natin na naka-fan cooler, saka po yung walang fan cooler. Para po makita natin kung gimmick lang ba yan or kung talaga nakakatulong po siya sa pinaka-overall na performance po ng gaming phone natin. Ito po muna guys yung resulta po ng benchmark stress test natin. Sinubukan ko po siya ng tag-isang oras, yung walang fan cooler, saka po yung merong fan cooler, para makita natin kung meron ba siyang malaking difference dito. Ito po muna guys, unang 20 minutes na walang fan cooler. Yung naging temperature po ni Oppo, isumabot po siya ng 48 degrees Celsius. Yan po yung naging temperature niya. Then sa pangalawang benchmark stress test, inabot naman po siya ng 49. Then yung pang isang oras po niya guys, ito po siya. 49 degrees Celsius din po yung inabot niya sa pang isang oras po ng benchmark stress test natin. Medyo mainit yan guys kung i-compare po natin sa ibang gaming phone. Pero kung i-compare po natin yung kanyang temperature naman sa ibang naka Snapdragon 8S Gen 4, doon po guys. Doon po natin ma-appreciate itong si Oppo. Dahil slightly mas malamig naman po siya. Ito naman po yung resulta ng merong fan cooler. Ito po yung unang 20 minutes natin. Inabot din po siya guys ang 49 degrees Celsius. Medyo hindi ko maintindihan yon. Then yung pangalawang benchmark stresses natin ng meron pong fan cooler. Kapag naka dito guys, inabot po siya ng 50 degrees Celsius. Yan po yung naging temperature niya. Medyo nagtataka po ako dun guys. Then, yung pang isang oras po niya na merong fan cooler is naabot din po siya ng 49 degrees Celsius. Medyo naguguluhan ako dun guys. Dahil parang wala po silang malaking difference dito na merong fan cooler saka po yung walang fan cooler. Dito po sa may benchmark stresses natin. Pero I think guys, mas maguguluhan po kayo dito po sa pinaka gaming test natin. Dahil ibang resulta po yung nakuha ko sa kanya. Bago ko po pala sa inyo ipakita yung gaming test natin, share ko po muna sa inyo yung kanyang build quality. Ito pong build quality natin guys is meron po lang po siyang plastic block lang po siya at plastic rim lang po yung smartphone na to. Pero hindi po siya ganun ka-cheap katulad po ni iQOO. Medyo solid naman po yung kanyang build quality kahit po naka-plastic lang po si Oppo. I think okay din po ito sa akin guys kahit hindi po siya naka-metal frame. Maganda po yung ating build quality dito kahit po naka-plastic siya. Lalo kung i-compare nga po natin dito sa mga smartphone po ni iQOO. Pero kung pagandahan nga po ng design at pagandahan po ng build quality, syempre si Redmi Turbo 4 Pro po ang maganda ron. Dahil naka-glass back siya, saka naka-metal frame. Ang problema nga lang po, napakalakas uminit. Just imagine kung yung mga gaming phone po na walang problema sa mga thermal. Meron pa silang mga built-in na fan cooler dito. Di finish na. Bukod sa napakagandang gameplay, talaga naman mas magiging stable po yung gameplay natin. At okay na okay po sa may longevity po ng smartphone natin. Ang golden question lang po dito guys, kung tumatagal po ba yung ganitong klase ng mga smartphone na meron mga built-in po na fan cooler. Dahil nga po hindi pa natin masasagot yan. Dahil bagong smartphone lang naman to. Malalaman po natin yan guys pagka tumagal po yung ganitong klase ng smartphone nang hindi nga po siya masisira. Dahil tulad nga po ng electric fan, syempre dumudumi po yan sa katagalan. Lalo kung araw-araw nga po natin gumagamit. Dahil humihigop nga po yun ng alikabok. At yun po guys yung pinaka-concern ko sa ganitong klase po ng mga smartphone. Syempre hihigop din po ito ng mga alikabok at mga dumi. At sigurado makaka-apekto po yun sa pinaka-performance po ng ating fan cooler.
Tapos ang nakakagulat pa nga po dito guys, ay nakakita po ako ng mga nag-review po ng mga smartphone na to. Pwede po siyang mabasa. Itong pinaka mismong fan cooling natin, pwede po itong malagyan ng tubig at lalabas lang po yan sa may kabila guys. Dahil nga po ito yung pinaka exhaust niya. Ito po yung pinaka inhale niya. Then ito po yung pinaka exhaust para po lumabas yung pinaka init po natin. At yan po guys, kung sakali nga pong mababasa po ito ng tubig, lalabas naman po siya sa kabila. At okay lang yun guys, dahil nga naka-water resistant naman siya. Eto guys, pakita ko na po sa inyo yung mga gaming test natin. Actually, medyo mabigat po yung ginawang gaming test ko dito. At medyo marami nga po akong tinignan ng mga factor. Para po makita natin kung talaga bang meron pong malaking silbi etong fan cooler niya pagka po nag-games na tayo. Dito po natin simulan sa may Delta Force. Isang game po sa kanya habang naka-mobile data. At hindi pa po nakabukas yung fan cooler dyan. Nabawasan po siya ng 8% sa may battery niya. At nakakapagtaka lang, wala pa pong fan cooler yan. Pero hindi po siya sobrang uminit. Dahil umabot lang po siya ng 40 degrees Celsius sa isang game nga po sa kanya. Malaking bagay din talaga isang plastic frame. At talagang maganda rin po talaga yung mga thermal po nila Oppo. Saka po yung mga gaming po ni Realme. Kitang-kita ko po yun guys dito sa may K13 Turbo Pro. Dalawang option nga po pala guys yung pinaka fan cooler natin dito. Pwede po natin siyang iset sa may full speed, saka po sa may smart shifting. Dito po sa may smart shifting, nakadepende po sa may pinakainit po ng temperature ng smartphone natin. Yung pinakabilis po ng ikot ng fan niya. Compare po sa may full speed, na talagang compare po sa electric fan, naka number 3 yan. Sa lagpas 30 minutes nga po ng gameplay sa kanya, medyo malaki po yung nabawas sa kanyang battery pagka nga po nakabukas po yung fan cooler niya. 13% po yung nabawas sa kanya habang naka-smart shifting. Compare po sa may walang fan cooler kanina na 8% lang po yung nabawas. Then sa kanyang temperature naman, nakakapagtaka lang po yung 40 degrees Celsius kanina ng walang fan cooler. Ngayon po dito pagka nakabukas na yung fan cooler niya, 39 degrees Celsius naman guys yung nakuha natin. To be honest guys, malamig po yun para sa isang Delta Force. Pero nagulat lang po ako, hindi po ganun kalaki yung difference niya. Pero I think guys, malaking bagay pa rin po yan. Then dito naman po sa may full speed na fan cooler niya, 10% naman guys yung nabawas sa kanyang battery. I think mas malakas po makabawas yung full speed ng kanyang fan cooler. Dahil sa eksaktong 30 minutes and 5 minutes na isang paglalaro sa kanya nga, dyan po sa may Delta Force. Compare po sa may smart shifting kanina, na umabot nga po ng 48 minutes bago nga po matapos yung isang game. Kaya sa tingin ko mas malakas po makalobat pagka po naka full speed tayo. Mamaya guys, mas makikita nyo. Doon nyo po mapapansin niya sa may wuthering waves mamaya. Ibig sabihin kung mag-i-start po tayo ng 100% hanggang malobat po yung ating battery, abutin po siya ng kulang 5 hours. Habang naka-mobile data, habang naka-full speed, dito po sa may Delta Force. Compare po sa may smart shifting, naaabot po siya ng 5 hours to 6 hours yung ating battery life. Kung sakali nga po smart shifting yung gagamitin natin, habang naglalaro po sa may Delta Force at naka-mobile data rin. Pero sa may temperature po guys, ang smart shifting saka po ng full speed, parehas lang po sila na naging resulta rito. Na 39 degrees Celsius lang din po guys. Kaya kung sakali po Delta Force yung lalaruin natin, mukhang mas okay po na smart shifting na lang. Dahil nga po wala naman po silang pinagkaiba sa may temperature. At makakatipid pa po tayo sa may battery. Malaking bagay po yung fan cooler na yan guys, lalo kung gagamit po tayo ng bypass charging. Yun po talaga non-stop gaming yon. Dito naman po natin subukan guys sa may wuthering waves. Same setup lang din po guys. Tagta 30 minutes na walang fan cooler. Yung naka full speed at naka smart shifting at naka mobile data. Ito naman po guys yung naging resulta niya. Una po sa may walang fan cooler, grabe umabot po siya ng 48 degrees Celsius yung ating temperature. Dito po sa may wuthering waves, sa 30 minutes lang po ng gaming sa kanya. Tapos nabawasan nga po siya ng 10%. Pero sa may performance niya, stable naman po siya sa may 60 FPS sa gameplay. Sadyang mainit lang po talaga siya. Ito naman po guys yung resulta ng merong fan cooler. Pero smart shifting lang guys. 12% naman guys yung nabawas sa kanyang battery. Tapos 46 degrees Celsius naman yung ating naging temperature. Medyo lumamig po siya ng konti. Pero mainit pa rin po yan. Tapos meron po siyang noticeable na frame drop kanina. Dahil pang isang oras na rin na gameplay yan guys. Medyo nakatulog naman po siya ng konti sa may temperature. Kaso mabigat po talaga ang wuthering waves. Tapos considering na malakas talaga maginit guys, ang 8S Gen 4. Ito naman po yung resulta ng merong full speed na fan cooler. Mas malaki po yung kinain niya sa may battery. Dahil 16% naman po yung kanyang nabawas.
Pero grabe po yung ating naging temperature. Talagang mas lumamig po siya. Na 43 degrees Celsius lang po yung inabot niya. Mas lumamig siya at mas naging stable pa po yung gameplay natin. Ngayon po guys, kung kayo po yung tatanungin sa tingin nyo, gimmick lang ba siya o medyo malaking tulong din po yung ganyang klase ng mga features? Pero syempre ito po yung napansin ko. Yes and no po yung sagot. Nakatulong naman po siya, pero merong pero. Napansin ko lang po sa may Wuthering Waves pagka talaga medyo mahabang gaming na po yung ginagawa natin na umaabot po ng 1 oras mahigit. Mukhang malaking tulong naman yung fan cooler para mapalamig nga po yung mismong smartphone natin habang naglalaro. Kaso asahan nga po natin, malakas po siyang kumain ng battery. Kumbaga kung umaabot po siya ng 5 hours nang walang fan cooler yung ating battery ng non-stop gaming. Pero pagka po may fan cooler tayo, magiging around 3 hours na lang po yung magiging gameplay natin. Pero at least nga po mas magiging stable siya at mas magiging malamig yung pinaka-temperature. Then kung titignan naman nga po natin guys kung gimmick siya, I think di naman siya gimmick guys dahil nga po siya sa may gaming test natin. Malaking tulong po talaga siya. Nagtaka lang po ako pagka po talagang maiinitan talaga. Dun po sa may benchmark stress test. Doon ko po siya guys hindi naramdaman. Talaga napakainit pa rin niya. Hindi lang po talaga siya sobrang lumamig. Dahil talaga napakainit po ng Snapdragon 8S Gen 4. Kumbaga para po sa akin guys, I think di pa naman kailangan ng gaming phone natin. Kung maganda naman po yung pinaka-thermal ng mismong smartphone natin. Yung meron pong magandang processor na walang overheating na problema. Yung meron pong magandang optimization at magandang cooling system sa may mismong smartphone natin. Na kahit wala po siyang fan cooler, malamig na po yung pinaka-thermal natin. Tulad po sa ibang mga gaming po na pinakita ko sa inyo, na wala namang silang fan cooler, pero napakalamig po ng pinaka-temperature nila. Maybe naglagay lang po si Oppo ng fan cooler dito. Di alam nga po nila na talaga napakainit po ng Snapdragon 8S Gen 4. Kaya kung sakali po mauuso ang ganitong klase ng features sa mga gaming phone dito po sa mga kulang 20k na mga gaming phone, I think malaking tulong din po yan. Lalo kung yung pinaka mismong smartphone natin, wala naman overheating na problema. I think dun po natin makikita na talagang napakataas po ng mga games na nilalaro natin. Tapos may fan cooler pa. I think guys, sobrang ganda po nun. Kumbaga, napakataas ng graphics, pero hindi po siya umiinit ng sobra. Pero din guys, meron pong isang malaking problema doon. Hindi naman siya isang problema. I think mas kailangan po natin na mas malaking battery. Dahil malakas nga pong kumain ng battery yung mga fan cooler na ganito. Tulad po sa may bagong smartphone ni IQ na umabot na nga po ng 8,000 mAh yung kanyang battery. Pero I think guys, kahit hindi po malaki yung battery natin, malaking tulong din po yan. Dahil malaking bagay po siya kung bypass charging naman yung gagawin natin. Even guys, sa ibang games po na mga sinubukan ko, dyan po sa mga games na yan, mas naging malamig po yung ating thermal compare po sa ibang smartphone na merong same na processor. Kaya I think po guys, hindi naman yan gimmick. Lalo pa kung mga high graphics games yung mga nilalaro natin. I think malaking tulong po talaga yan. Yung fan cooler po ni Oppo para manatiling malamig yung paglalaro natin. Dito po pala sa may mismong camera niya. Decent naman siya guys. Hindi nyo nga lang siya makapakinabangan sa camera phone. Dahil decent nga lang po siya. Hindi po siya ganun kaganda. Dahil pinaka gaming performance po talaga ang binayaran natin dito. Saka po yung kanyang fan cooler. Then dito po sa kanyang display, syempre maganda yan. Wala po tayong marereklamo sa may display niya. Maganda po yan guys. Same po ng karamihan ng mga China ROM. Kaya kung sakali pong ganitong klase ng smartphone yung hinahanap nyo, yung merong fan coolers na built-in sa kanya, tapos meron pong yung Snapdragon 8S Gen 4. At Oppo pa nga po ito guys. Alam ko natin si Oppo na hindi po nagbibigay ng ganitong klase ng mga smartphone. Lalong-lalo po sa mga global release. Siyempre naging possible lang po ito dahil China ROM po yung ganitong klase ng smartphone. Na talaga naman na I think guys, hindi maglalabas si Oppo ng ganito sa mga global version. Dahil sigurado magiging mabili yun. Compare po sa mga global release nila na napakapapangit po ng mga specs. Tapos napakamahal pa. Kaya sa tingin ko guys, mas okay na po itong si Oppo compare po kay Redmi, saka po kay iQOO na meron parehong processor. Palike na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.